Alexis. Hindi pangalan ng tao yan, kundi pangalan ng puno ng kahoy na nakatayo sa harap mismo ng bintana ng kwarto ko. Ako ang nagbinyag sa kanya ng pangalan na iyan. Simula kasi nung isinilang ako, siya ring pagsibol ng puno sa mismong lupa na tapat pa sa aking kwarto. Ang sabi ng mga magulang ko, sabay daw kaming isinilang sa mundo niyan. At ang malaking ipinagtataka nila ay kapag daw dinadapuan ako ng karamdaman, ang mga dahon niya ay naglalaglagan o di kaya ay nalalanta. Para bang may koneksyon ng buhay naming dalawa. Weird, di ba? Siguro ganyan talaga ang buhay. Minsan talaga weird. O baka dahil lang ito sa paniniwala, pamahiin, o sheer coincidence kaya nabibigyan ng kahulugan ng mga ito. Di ba ang sabi nga ng mga iba, kapag nag-aalaga ka raw ng hayop at nagkakasakit ito raw ang sumasangga sa sakit na sana ay para sa'yo o sa amo na nag-aalaga nito. Nasa elementarya na ako nung personal ko nang inilagaan si Alexis. Habang lumalaki siya, pakiramdam ko ay naging malapit ang kalooban ko sa kanya. Kapag may problema ako, dun ko inilalabas ang hinaing ko kay Alexis. Sa ilalim ng kanyang lilim. Tila isa siyang taong kinakausap ko. At gumagaan naman ang pakiramdam ko kapag nakapaglalabas ako ng himutok ko kay Alexis. Kapag masaya naman ako, ibinabahagi ko rin ito sa kanya na parang isang taong kadikit ko na talaga sa buhay. Ewan ko ba? Pero pakiwari ko ay ramdam din niya ang naramdaman ko. Kapag malungkot ako kaya ay may iniindang sakit sa katawan, naglalaglagan ng mga dahon niya o nalalanta. Kapag masaya naman ako, mistulang ang saya-saya din niya. Masiglang pumapagaypay ang kanyang mga dahon sa bawat ihip ng hangin. Iyan ang kwento ng buhay namin ni Alexis. Si Mario naman, simula pa nung nasa elementary kami, matalik ko ng kaibigan yan. Hanggang sa nag-high school kami, nag-college, walang nagbabago. Alam niyang tungkol kay Alexis ang punong inaalagaan ko. Subalit ang hindi alam ni Mario, mahal ko siya. Itinago ko ang naramdaman ko sa kadahilan ng babayang gusto ng kaibigan ko. Masakit, di ba? First year high school ako nung ma-realize ko na iba ang naramdaman ko para sa kanya. Nung una, iniisip kong nasobrahan lang talaga marahil ang pagka-close namin sa isa't isa kaya ganon. Palagi ko siyang hinahanap. Siya lang ang laging laman ng isip ko. Paano ba naman? Sobrang sweet ng kaibigan kong yon. Palagi niya akong itinetext. Na walang araw na hindi ako nakakatanggap ng pagbati o kung anong galing sa kanya. Sa paggising ko sa umaga, text niya ang una kong napapasa. Sinasabing, "Morning tol, ano kumain ka na?" At sa gabi bago ako matulog, sasabihin niya, "Good night tol, sweet dreams." At hindi lang yan, napakabait pa na kaibigan ni Mario. Maalalahanin at matulungin pa. Siguro kung hindi lang kami parehong lalaki, iisipin kong girlfriend talaga ang turing niya sa akin. Pero hindi. Kasi ba naman, puro babae ang binubuksang topic kapag kaming dalawa lang ang nagkikwentuhan. Tol, nakita mo yung bagong transfer kanina? Ang ganda, ang sexy pa tapos kamukha pa ni Mama Mary. Oo. Nakita ko nga kanina sa student center tol. Maganda nga siya, pang model ang dating. Siyempre, dapat lang akong makisakay sa usapan. Mahirap na. Baka kung malaman niyang iba pala ang nasa isip ko, magbago ng paikitungo niya sa akin. At iyan ang kinatatakutan ko. Ganyan ang mga linya ng pag-uusap namin kapag kaming dalawa lang. May hapdi sa puso ko pero wala akong magawa kundi ang sakyan siya. Best friend ko eh. Ganyan naman siguro talaga ang role ng best friend. Kahit hindi ka interesado sa kwento niya, makikinig ka talaga.
Magkukunwari na gusto mo. Makikisakay kumbaga. Nasasaktan ako sa totoo lang kapag ganun ang topic palagi namin. Lalo kasing tumitindi ang naramdaman kong kawalang pag-asa na may mangyari pang maganda sa amin. Pero sa kabilang banda na rin naman, bata pa kami. Nabasa ko rin naman sa isang libro na normal lang daw sa edad ko ang makaramdam ng kakaiba sa kapwa ko lalaki. Pagsapit daw sa edad na 23, mawawala lang din naman daw ito ng kusa. Pero kapag nandyan pa rin daw ito hanggang lampas 23 ay malamang na iba na nga talaga ang pagkatao ko. Anyway, sa sobrang close namin ni Mario na sa palagay ko ay wala na kaming itinatago pa sa isa't isa. I mean, except dun sa naramdaman ko para sa kanya. Naalala ko pa nga, sa kanya ko nakilala si Maria na alam kong kilala din ang karamihan ng kalalakihan dyan. Doon nagsimula ang kakaibang naramdaman ko para sa kanya. Aaminin ko, hinahanap-hanap ko yon at palaging sumisiksik sa isip ko ang mga bagay na yon na noong mga oras na kasama ko siya. Pero pagkatapos nga nun, nagkahiyaan na rin kami at di na yun naulit pa. Alam ko, mahal ko na si Mario. Pero ano ba magagawa ko kundi itago na lang ang lahat? Kapag ganyang kaming dalawa lang ang magkasama, pakiwari ko'y gusto ko nang bumigay at sabihin sa kanyang itinitipok ng puso ko. Pero wala akong lakas ng loob para isiwalat ang totoo kong naramdaman sa kanya. Kaya ang ginawa ko na lang, kapag may libre kaming oras ay tinatala ko siya sa ilalim ng puno ni Alexis. Kapag nandun kami at nakaupo sa umuusling ugat sa ilalim ng lilim niya, aakbayan ko si Mario at palihim na titingala sa mga sanga niya sabay bulong ng, "Ito yung pinakamamahal ko, Alexis." First year college kami noon at ilang araw na lang bago matapos ang pasukan sa second semester. Binigla niya ako nung ipinakilala niya sa akin ng una niyang girlfriend. Si Tess. Hindi ko alam kung paano sila harapin. Ikaw ba naman, ang taong minahal mo ng patago? Tapos eto, bigla na lang ipakikilala sa iyo ang mahal niya. Kaya mo kayang harapin sila ng nakangiti? Sobrang sakit kaya nun. Pinilit ko naman ang sarili ko. Nagsusumigaw ang isip ko na kumilos ng natural at ipamalas ang ngiti at saya sa mukha para hindi nila mapansing nagdurugo ang puso ko. Pero hindi ko rin yun nakayanan. Sa nakita ko sa kanilang parang ang saya-saya nila at in love sa isa't isa, mistulang tinatadtad sa sakit ang puso ko sa nakita at ramdam kong nangingilid ang mga luha ko sa mga mata ko. Kaya dali-dali na lang ako tumalikod at nag-alibay na may gagawin pa sa bahay. Sa pagtalikod ko kaagad, kusa nang pumatak ang mga luha ko. Pag-uwi ko, tumiretso kagad ako sa kwarto at umiyak ng umiyak. Hindi mabura ang larawan sa isipan ko ang eksena kung saan ipinakilala ni Mario sa akin ang girlfriend niya at ang kasiyang tila walang pagsidlan sa kanyang mukha habang nag-holding hands sila. Parang nangiinggit pa, diba? Sobrang sakit kasi yun pa ang unang pagkakataong naranasan ng ganong katinding naramdaman para sa isang tao at nagkataon pa na sa kapwa ko palalaki, sa best friend ko pa talaga. At alam kong hindi ako ang taong pwede niyang mahalin. As in, pangarap na lang talaga siya para sa akin. Habang nasa ganun akong pag-emote, napansin ko naman ang sanga ni Alexis sa bintana na mistulang nakadungaw sa akin. Inugoy-ugoy ng hangin at tila kumakaway sa akin. Bumaba ako ng kwarto at sa ilalim ng lilim ni Alexis. Doon ako naupo. Kinausap siya at inilabas ang lahat ng hinahinga at hinanakit ko sa tagpong iyon.
Alam mo, Alexis, ang sakit pala kapag nagmahal ka ng patago. Nakikita mo pa siyang may mahal ng iba. Bakit kaya ganito nangyayari sa akin? Marami namang babae nagkaugusto sa akin pero siya pa rin ang tinitipog ng puso ko. Sana naging katulad mo na lang akong kahoy din. Kasi parang ang simple lang ng buhay mo eh. Hindi kailangan magpanggap. Hindi kailangan maghanap ng pagmamahal sa'yo. Siguro ang sarap ng kalagayan mo, no? Bagamat hindi mo nakikita ang sa banda pa roon. Mas maigi na yun kasi napag-isip-isip ko na kapag lalong lumalawak ang mundo ng isang tao, lalo rin nagiging komplikado ang buhay niya eh. Kagaya ko, nakikita ko si Mario. Pero malawak din ang mundo niya. Nakita niya si Tess at ayun, nagmahalan sila. Hindi na niya ako napapansin. Sana kung hanggang dito lang ang mundong saklaw ko. Simple lang din sana ang kalagayan ko, ang kaligayahan ko. Hindi ko na kailangan maghangad pa ng kaligayang hindi naman kayang ibigay sa akin ng ibang tao. Nang bulong ko sa punong si Alexis. Nasa ganun akong pagkipag-usap nung may nakita akong basag na salamin sa lupa. At ewan ko ba, pero misto lang may bumulong sa akin na iukit ang naramdaman ko sa katawan ni Alexis. Hawak-hawak ang basag na salamin. Inukit ko ang 2 puso. Ang maliit na bahagi ng isang puso ay natakpan ng isa. Inukit ko rin ang pangalan ko sa loob ng isang puso kung saan may nakatusok na sibat. Habang inuukit ko ang pangalan ko, bigla ring tumagos ang dugo sa aking kamay. Nasugatan na pala ako, pero pinagpatuloy ko pa rin ang pag-ukit kahit na may dugong tumatagas galing sa kamay ko. Tumagos ang dugo patawid sa gamit kong nabasag na salamin. Papunta sa pusong inukit at dumaloy ito sa mismong inukit na tumamang sibat dito. Na para bang tunay na nagdurugo nga ang pusong may pangalan ko. At dahil dito, pinatulo ko pa ng pinatulong dugo galing sa mga kamay ko papunta sa puso na inukit ko. Nagmukhang makatotohanan ito at tunay ko pang dugo ang tumatagas mula sa tama ng sibat. Parang isang simbolismo sa tindi ng sakit na totoong naramdaman ko. Bagamat patuloy na nagdurugo ang sugat ko, tinapos ko pa rin ang pag-ukit sa pangalawang puso. At nung matapos na iyon, sinadyang hindi ko nilagyan ng pangalan. Siyempre, hindi dapat malaman ni Mario na mahal ko siya at walang sibat na nakatusok sa puso niya. Alam ko naman kasi na masaya siya at hindi rin naman siya natamaan ng sibat ng pagmamahal para sa akin. Ang sibat kasi ay simbolismo ng pagtama o pagtapos sa puso ng isang taong na nagmamahal. Kumbaga, kapag natamaan ka ng sibat ni Cupido, saka mo mararamdaman ng pagmamahal para sa isang tao. Ikaw lang nakakaalam kung anong pangalan niya. Sikreto natin yan, Alexis, ha? Ang bulong ko kay Alexis. Sa mga sumunod pa naming pagkikita ni Mario, tinatanong ko siya tungkol sa girlfriend niya. Pero lalo lang akong nasaktan dahil hindi niya sinasagot ang mga tanong ko. Para kasing gusto niyong itago sa akin ang kanilang mga masasayang sandali, mga plano o lakad, at hindi ako kasali ron. Hindi ko alam kung bakit. May malaking katanungan sa isip ko. Pero kinimkim ko na lang ang lahat. Ang sabi ko na lang sa sarili ko na ganyan talaga siguro kapag ang best friend mo ay nakatagpo na ng babaeng kanyang mamahalin. Na out of place ka na.
hindi mo na siya naiintindihan. Nagbabago na siya. Kaya dapat intindihin ko na lang. Isang araw, dinala ko si Mario sa bahay at sa paborito naming upuan sa ilalim ng lilim ni Alexis. Sa panahon ngayon, sobrang bigat ng naramdaman ko. Pakiramdam ko talaga isasabog na iyon. At hindi ko na napigilan pa ang sariling ibunyag sa kanya ang naramdaman ko. Tol. Alam mo, mahal kita. Sabay ko at hindi makatingin sa kanya sa sobrang kaba. Pero inakbayan niya lang ako sabay sabing, Tol, mahal din naman kita eh. ewan ko pero sa sagot niya ngayon, mistulang binuhusan ako ng malabig na tubig. At nawala na ng lakas para sabihin pa sa kanya upang iklaro ang ibig kong sabihin. May gumapang na matinding pagkahiya at takot sa buo kong katauhan na baka magalit siya at hindi na ako papansinin pa. Nagsusumigaw ang isip kong sabihin na iba ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya, na mas malalim pa kaysa sa pagiging magkaibigan. Pero ang nagawa ko na lang ay ngumiti at ang lumabas na lang talaga sa bibig ko ay sige na nga. Natawa naman siya at ewan kung may napansin siyang kakaiba sa sinabi ko o nagbibiro lang. Bakit? Ano pa ba ang gusto mong gawin natin? Ha? Sabihin mo lang. Siyempre kahit biro man yon, lalo itong nagpatindi sa hiya at takot na naramdaman ko. Kaya binura ko na lang sa isip ko ang planong ituloy na sabihin sa kanya ang lahat. Nung napalingon siya sa likuran namin, napansin kaagad niya ang inukit kong 2 puso. Wow! Ikaw ang gumawa nito, Tol? Ang sabi niya, sabay hipo sa abot kamay lang na tibuho ko. Oo. Nice! Ang ganda ng pagkakaukit, Tol. At may pangalan pa talaga, oh. Teka, bakit may pula? Totoong dugo ba yan o dagta ng puno? Dugo ko yan, Tol. Nasugatan kasi ako sa ginamit kong basag na salamin. Ang galing naman, Tol. Parang sinadya, no? At saka bakit puso mo lang may pangalan? Dapat may pangalan din yung isang puso. Hindi pa naman talaga tapos yan, Tol. Ganun ba? Sana, Tol, tapusin mo na yan, ha? Maganda kasi. Tingnan mo to, tingnan mo. Ang ganda. Detalyado. Kapag hindi mo yan tinapos, akong tatapos niyan. Sige ka. Dahil sa kapalpakan kong sabihin sa kanyang naramdaman at syempre, kawalang pag-asa na rin na may magandang ibubungang naramdaman ko para sa kanya, ipinagpasya kong manligaw na lang din ng isang babae. At nag-girlfriend naman ako, si Beth. Ilang araw na lang iyon bago matapos ang semester, ipinakilala ko si Beth kay Mario. Tuwang-tuwa siya nung makilala si Beth. I'm happy for you, Tol. Congratulations, ha. Ang galing mo talagang pumili. Grabe ka. Ang ganda niya, Tol. Kitang-kita ko sa mukha ng best friend ko ang kasayahan para sa akin. Pero lingid sa kanya kaalaman, habang nagsasaya siya sa pagkakaroon ko ng girlfriend, nasasaktan naman ako. Siya kaya ang tutok kong mahal. Nung matapos na ang semester, hindi ko na mahagila pa si Mario. Hindi ko alam ang dahilan at ang sabi ng mga kapitbahay nila, lumisa na daw ang pamilya niya at lumipat sa Maynila. Walang address na ibinigay, walang contact. Sobrang pagtataka ko sa bigla niyang pag-alis na hindi man lang nagpaalam. Dumating ang pasukan na hindi ko na nakikita pa ang best friend ko. Ipinagtanong-tanong ko sa mga klase ko at mga kaibigan namin kung nag-enroll na siya. Pero hindi na daw nila ito makita at wala silang balita tungkol sa kanya. Matinding kalituhan ang bumalot sa utak ko. Bakit siya umalis nang wala man lang paalam? Ang akala ko, iyon lang ang pait na dadanasin ko
Ang sakit na dulot ng pag-iwan ng taong mahal at best friend ko. Pero sa ikatlong araw ng pasukan, dinapuan naman ako ng isang malubhang karamdaman. Dahil dito, hindi na rin ako nakapagpatuloy sa pagpasok. Hindi alam ng mga doktor kung anong klaseng sakit ang meron ako. Basta kapag inaatake ako, mistulang umiikot ang paligid ko na parang sumasakay ako sa isang octopus ride. Sinasabayan pa ito ng pagkahilo, pagsusuka at disorientation. Hindi talaga ako makatayo at kapag igagalaw ng konti ang ulo ko, para itong inihahagis. Kaya nakahiga lang ako palagi dahil delikadong sakit ko kapag nakatayo ako at biglang umatake. Tumagal ang karamdaman kong iyon ng 2 buwan. Naramdaman ko na ang pangihina at ramdam kong malapit na ang katapusan ko. Hanggang sa isang araw, biglang sumulpot si Mario. Tol, pasensya ka na ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Nagkasakit din kasi ako eh. Pansin ko rin sa katawan niya ang pagpayat at pumutla. Pero sa pagkakita ko sa kanya, gumapang sa katauhan ko ang matinding pananapik. Namalayan ko na lang ang sariling humahagulgol. Tol, miss na kita, Tol. Namiss din kita, Tol. Sobra. At nakita ko ang mga luhang tumataloy sa pisngi niya. Ewan ko ba, parang may kakaiba sa nakita kong pag-iyak niyang yon. Pagkatapos ng mahabang pagkukumustahan at kwentuhan, napunta ang topic namin sa mga girlfriend namin. Kumusta na kayo ni Beth? Wala na kami, Tol. Hiniwalay niya na ako. Kayo ba? Kayo ng girlfriend mo? Nagkabalikan din kami ni Tess, Tol. Mabuti naman. Ang sagot ko na lang sa kanya, ipinamalas ang isang ngiting pilit. Sinuklian naman niya ako ng isang ngiti. Pero ewan ko ba, kahit sa ngiti niya ay parang may kakaiba talagang hindi ko lubos maintindihan sa mga kilos at galaw niya. Simula nun, araw-araw na akong dinadalaw ni Mario. Doon ko na-realize ang katapatan niya. Habang iniwan na ako ng mga kaibigan ko, nandun pa rin siya. Nagbibigay sa akin ng lakas, ng encouragement. Ipinadama ang halaga ng buhay. Pinatatag ang kalooban ko. Ipinakita na dapat akong lumaban hanggang sa kauli-uli ang hininga ko. Alam mo, Tol, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Basta ipangako mo lang huwag mo akong pagtatawanan, ha? Eh bakit naman kita pagtatawanan? Sige na, ano nga yun? Kasi simula nang magkasakit ako, napansin kong unti-unti na rin namamatay si Alexis. Tingnan mo yung sanga niyang nakikita sa bintana, oh. Tingnan mo. Turo ko sa bintana kung saan nakikita ang isang sanga na may ilang pirasong naninilaw na mga daong nakakapit. Nilingon niya naman ang mga iyon. Oo nga no. Pero Tol, huwag ka magpaniwala sa mga ganyan ha. Iba ang buhay ni Alexis. Iba naman ang buhay mo. Kasi napapansin kong habang unti-unting nalalagas ang kanyang mga dahon, unti-unti din ako nangihina. Tol, nawawala ng lakas. Tumitindi ang karamdaman. Para akong isang taong wala ng pag-asa. At naghihintay na lang ng kamatayan. Ito naman oh, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka pamamatay, Tol. Kaya mo yan. Lumaban ka, kaya mo yan. Totoo siguro, Tol, ano? Naniwala ako may connection ng buhay ko sa buhay ni Alexis. Dati-rati, napakasigla ko. At nakikita ko rin napakasigla niya. Nung nasa tuktok ako ng kalusugan, ramdam ko din ang kalusugan ng mga dahon niya. Pero ngayon, tingnan mo. Mamamatay na siya. Tateto rin ako.
Tinan mo. Tinan mo. Alam ko, tol. May connection ang buhay namin. Ayoko ang maniwala eh. At burahin mo yan sa isip mo, okay? Eh bakit naman ako? Wala namang ganyang kahoy, di ba? Eh di sana meron din ako para malaman ko din kung kailan ako mamamatay. At saka kung totoo man yan ha, eh di dapat nagkadikit na kayo ng kahoy na yan para siguradong kapag namatay yan, patay ka na rin. Ewan ko ba, tol? Kasi, di ba alam mo ako kapag nakita ko ang kahoy na yan? At pakiramdam ko ay ganun din siya sa akin. Masaya kapag lumalapit ako sa kanya o nasa ilalim ng lilim niya. Nakaupo at kinakausap siya. Pero kapag ganyang nagkakalaglagan ng mga daon at mukhang mamamatay na, nagkakaroon din ako ng karamdaman. At ngayon nagkakalaglagan ng mga dahon niya. Ewan ko. Basta naniniwala talaga akong kapag namatay ang kahoy na yan. Ganon din ang mangyayari sa akin, tol. Basta, mali ang iniisip mo, mali yun, mali. Tingnan mo, kagaya ngayon. Ayan. Ilan na lang natitirang dahon niya. Hinang-hina na rin ako. Hindi na siya sumagot pa. Pinagmasdan niya ang sangang nakikita sa bintana ko na may iilang dahong naninilaw na at ilan na lang nakakapit. Seryoso ang mukha niya. Nag-iisip ng malalim. Hindi malalaglag ang mga dahon na yan. Kakapit pa yan para sa'yo. Ipaglalaban ng mga dahon na yan ang buhay mo. Promise yan. Pero kinabukasan, isang dahon na lang ang natitirang nakakapit sa sanga. Tingnan mo, tol. Isa na lang ang dahon niya. At eto, hinang-hina na rin ako. Hindi ko na kaya. Parang bibitaw na rin ako eh. Bukas, tol. Tol, kapag wala na nag-iisang dahon na yan, wala na rin ako sa mundong ito. Gusto kong malaman mo, tol, na napakaswerte kong nagkaroon ng kaibigan katulad mo. Maraming salamat sa lahat-lahat at sa pag-aalaga mo sa akin. Gusto ko sanang tugtungan niyon at sabihin sa kanya ang tunay kong naramdaman. Pero hindi ko na lang ito itinuloy. Sumagi sa isip na isusulat ko na lang sa isang papel ang mga hinaing ko at ang tunay kong naramdaman para sa kanya. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha. Niyakap niya ako na mahigpit. Hindi, tol. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka. Lakasan mo lang ang loob mo, tol. Mabubuhay ka pa. Kinabukasan, laking pagtataka ko nung naroon pa rin ang nag-iisang dahon sa sanga. Hinintay ko ang pagdating ni Mario sa araw na yon. Nasabik na sabihin sa kanya ang pagpapanatili ng dahon sa mga sanga nito. Pero wala nang Mario pang sumipot. Kinabukasan uli, nagulat ako dahil nandun pa rin ang dahon. Pakiramdam ko'y nabuhayan din ako ng loob. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang hindi na muling pagsipot pa ni Mario. Dumaan ang 1 linggo, 2 buwan. Nandun pa rin ang dahon sa sanga at unti-unti rin bumubuti ang aking kalagayan. Dahil sa hindi pagsipot ni Mario, nagtampo na rin ako sa kanya. Bumalik sa akin ang nakaraan kung saan ay ipinakilala niya sa akin ang girlfriend niya. Siguro, nagsama na talaga sila. At pinagbawalan na siyang bumisita sa akin. O kaya, umalis na sila sa ibang bansa. Sana lang talaga namatay na lang ako eh. Sana lang talaga nalaglag na lang yung dahon na yan eh. Bulong ko sa sarili ko. 1 buwan ang nakaraan, hindi pa rin nalaglag ang dahon at tuluyan na akong kubaling. Nakakalakad na, hindi na inaatake. Ang sabi ng mga doktor ay maaaring nagdormant ang sakit ko at nag-iingat lamang dahil may posibilidad na ito ay
aataking muli. Ay anak, ngayong magaling ka na. Siguro dapat mo nang basahin itong sulat ni Mario para sa'yo. Ayaw niya kasing sabihin sa'yo ang totoo hanggang hindi ka pa gumagaling. Laking gulat ko sa narinig. Hindi ko inaasahan na may alam ang tatay ko sa nangyari kay Mario. Bakit po? Nasaan po ba si Mario? Basahin mo na lang siguro ang sulat anak para masagot na mga katanungan mo. Dear Tol, pasensya ka na. Hindi na ako makakabisita pa sa'yo ha. Hindi na kasi kinaya ng katawan ko, Tol. May blood cancer ako. Pasensya ka na. Itinago ko sa iyo ang karamdaman ko dahil ayaw kong maapektuhan ka. Ayaw kong mawalan ka ng pag-asang lumaban. Gusto ko magpakatatag ka, Tol. Lumaban sa mga hamon. Ganon din ako, Tol. Kaso talagang wala nang lunas sa sakit ko eh. Sorry talaga ha. Pasensya ka na pala na pinakailaman ko si Alexis. Yung puno mo. Alam ko kasing mamatay na siya pero ayaw ko rin madagdag ang kaisa-isang tao na siyang nagsisilbi mong pag-asa para huwag bumitaw sa buhay. Kaya para hindi ito tuluyang malaglag, idinikit ko ito sa kanyang sanga gamit ng maliit na alambre. Naway patuloy na magsilbing gabay ito sa iyo, Tol, para lalo kang magpakatatag at humarap sa mga pagsubok. Isama mo na rin ang dahong ito sa mga alaala mo sa akin, Tol. At tungkol sa punong si Alexis, huwag ka mag-alala dahil kahit na mamatay siya, may kapalit naman yun. Nagtanim ako ng bagong puno katabi ng namatay mong kahoy. Sa maliit pang puno nito ay may isang isinukbit akong dalawang singsing. May mga pangalan nating dalawa. Lumaki man ang puno at lipusin niya ang mga singsing natin. Hayaan mo lang dahil sa pamamagitan nito ay mapag-iisa tayo. Bahagi na ng katawan niya. Ito ang pangarap ko para sa atin, Tol. At palagi tayong magsama. Walang sino mang makakapaghiwalay sa atin. Sa ilalim ng lupang pinagtaniman ko ng puno, ibinaon ko ang litrato natin. Yung pareho tayo nakangiti. Mag-aakbay. Baka sa mukha ang saya. May sinulat akong dedication sa likod nito. Ang sabi mo, para sa nag-iisang best friend ng buhay ko. Almar pala ang pangalan ng puno, Tol. Pinagsama ang mga pangalan natin. Alex Mario. Alagaan mo siya. Isipin mo lagi na sa pamamagitan niya, buhay pa rin ako at palaging dumudungaw sa bintana mo. P.S. May isa pa akong sekretong gustong sabihin sa iyo. Gusto ko malaman mo na mahal kita. Itinago kong naramdaman kong ito dahil natatakot akong pagtawanan mo at tapusin ang pagiging magkaibigan natin. Hindi talagang totoong nagka-girlfriend ako, Tol. Pakana ko lang lahat yun para sana malimutan kita. Pero hindi ako nagtagumpay. Ikaw pa rin ang palaging laman ng isip ko. Ang pinipintig ng puso ko. Kaya pasensya ka na. Nagsinungaling ako sa iyo. Dali-dali akong bumaba at tingnan ang sinabing kahoy na itinanim niya. Nandun nga siya. Berdeng-berde ang kulay ng mga dahon. Humawagayway sa ihip ng hangin na mistulang masayang-masaya na sumalubong sa akin. Sa maliit pa niyang puno ay nakita ko ang dalawang singsing na sinabi niya.
Hinawakan ko ito at tiningnan ang mga nakasulat sa ilalim. Nandun nga mga pangalan namin. Pero doon ako tuluyang napahugulgol ng lumantad sa aking paningin ang inukit kong 2 magkatikit na puso sa puno ni Alexis. May iniukit na ring sibat na nakatusok sa pangalawang puso at may pakat din ng dugo na tumaloy mula sa tama ng sibat at may pangalan na rin itong nakaukit. Mario. Wakas. Sa mga magtatanong po kung may part 2 ito, hanggang dito lang po ito, one shot story lang po ito. At sana naman po nagustuhan niyo ang kwento. At kung nagustuhan niyo ang kwento, sana po huwag niyo kalimutang mag-like. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. Kasi nakikita ko na marami pong nakakinig na mga kwento natin na hindi nakasubscribe. Kaya please naman, baka naman, mag-subscribe na kayo at i-turn on nyo na rin yung notification bell. I-hit nyo po. I-hit nyo po yung notification bell sa tabi nung subscribe button para po ma-notify kayo once na may bago tayong upload na kwento. At nga pala sa mga gustong magpabati dyan o magpa-birthday greeting, mag-comment lang po kayo sa comment section. Kung gusto niyo po batiin ko po kayo mismo or may gusto kayong ipabati na kakilala, i-comment nyo lang po yung short message sa comment section o kung gusto niyo ibigay nyo rin yung pangalan o kahit hindi na. Basta po mag-comment na kayo sa comment section at babasahin ko po yan sa mga susunod na kwento. Dito lang po kukuha ng mga babatiin sa kwentong ito sa comment section. So hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod na kwento. Bye-bye!